Nabigla ang marami sa balita ni Homer Sison na lilipat na ng team si Kai Sotto from Hiroshima Dragonflies papunta sa isa pang Division 1 team sa Japan B-League. Marami ang natuwa sa balitang ito dahil matagal-tagal na din nating hindi nakikita si Kai Sotto in action. Saan nga bang team sa B-League lilipat si Kai at posible kayang babalik muli ito sa NBL Australia? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys, at finally nagkaroon na ng balita sa totoong status ng ating pambatong si Kai Sotto. At ayon nga sa Spin.ph at kay Sir Homer Sison ay lilipat na nga daw si Kai Sotto from Hiroshima Dragonflies patungo sa isa pang Division 1 team sa Japan B-League. Marami ang nagtataka kung bakit siya lilipat ng team gayong maganda naman ang pagtanggap sa kanya ng Hiroshima. Ayon kay Sir Homer Sison ay disappointed nga daw ang Hiroshima Dragonflies dahil hindi pa rin naglalaro si Kai Sotto sa kanila, kaya naman ililipat na nga daw nila ito ng ibang team. Sa isang tweet ng isang Hapon ay malaki nga daw ang posibilidad na sa Osaka mapunta ang ating kababayan. Ang Osaka na nga lang daw ang nag-iisang team na walang Asian import, pero hindi pa rin niya iniisang tabi na ibang B1 team ang kukuha sa kanya dahil ang ilang Asian players ng ibang team ay injured. Dagdag pa ng isa ay nakakita nga daw siya ng isang article na totoong kumukuha ng isang Asian import ang Osaka. Ayon pa sa mga tweet ng tatlong Hapon ay maganda nga daw na sa Toyama Grouses mapunta si Kai kapalit ng na-injured na si AJ Edu. Well, as of now guys ay hindi pa ina-announce ng kampo ni Kai kung saan nga ba talaga siya lilipat na team sa B-League. Ang mahalaga guys ay posibleng next week ay makita na muli nating naglalaro si Kai Sotto kahit pa man hindi ito sa Hiroshima, nakakaunti lang ang inangat na playing minutes kung ikukumpara sa average niya noong naglalaro pa ito sa NBL. And speaking of NBL ay kamakailan ay naglabas ng cryptic post ng liga ng isang highlight ni Kai Sotto. Posible kayang kinukonsidera din ng kampo ni Kai ang pagbabalik niya sa Liga Down Under? Marami ang nag-react at nagkomento sa post na ito ng NBL dahil hindi na nga naman naglalaro si Kai sa kanila, ngunit bakit kailangan pa nilang mag-post ng ganito? Marami tuloy ang napapaisip na kahit maliit ay may posibilidad na makita nating muli si Kai sa NBL, lalo na sa lumabas na bagong development sa career ni Kai sa Japan B-League at sa pagkakatanggal ni Coach CJ Bruton bilang head coach ng 36ers na aminin man nila o hindi ay nilimitan niya ang development ni Kai under sa kanya. Well, anything is possible naman talaga guys, yan ay kung mababuyout ng paglalaro niya sa NBL kung sakali ang malaki niyang kontrata sa Japan B-League. O di kaya naman ay kung wala pa rin siyang offer sa NBA or sa G-League ay next season ay makita nating muli si Kai sa NBL, kung hindi man sa Adelaide ay sa ibang team na may interest sa kanya. Isa lang naman talaga guys ang sigurado. Marami ang interesadong team kay Kai Sotto, hindi lang sa Japan, ngunit sa iba pang liga dahil na din sa posible pang marating ng ating pambato at sa bit-bit nitong fanbase na paniguradong mapapakinabangan ng anumang team na makakapagpapirma sa kanya.